Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel ito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Okay, so good day mga boss. So tapos na tayo doon sa isang major financial report which is yung profit and loss. So sa mga hindi pa nakapanood kung paano mag-analyze ng profit and loss, so balikan nyo itong video natin mga boss. Ayan. So ngayon naman, yung pangalawang importanteng report na sinesend ng bookkeeper sa isang client. At ito ang tinatawag natin na balance sheet. So, punta kayo sa QuickBooks nyo mga boss, tapos dito kayo sa reports, tapos dito kayo sa standard reports. So, hanapin lang natin si balance sheet. Sa akin, meron akong naka-favorites kasi dito. So, since naka-start to. Pero for this tutorial, hanapin natin dito. Balance sheet. Ayan. Okay, so ang i-analyze natin na balance sheet mga boss is yung nagawa natin na transaction, which is yung 1-month transaction na January 2025. So, edit nyo lang tong date dito. Gawin natin tong sa 2. Gawin natin sa January 31. Ayan. So, make sure na naka-accrual method kayo mga boss ha. Ayan. So, ito yung kabuuan natin na balance sheet for the entire month of January 2025. So, kung makikita nyo mga boss, meron ditong mga iba't ibang detalye kagaya ng asset, liabilities, tsaka yung equity. Pero bago natin yan i-discuss muna natin kung ano itong balance sheet. So, ang balance sheet mga boss, ito yung isang financial report na nagpapakita ng isang business financial position at a point specific in time. Sa atin, yung time natin is 1 month, January 2025. And dito naman, si balance sheet ang nagsasummarize kung ano yung pagmamayari ng isang negosyo, ano yung babayarin, tsaka ano din yung equity na-acquire sa isang business. Kumbaga. So, ano ang purpose? Bakit merong balance sheet? Okay. So, ang purpose kasi ng balance sheet mga boss is pinapakita dito yung stability ng isang financial health. Kumbaga, kasi nga, isa si balance sheet para masabi natin kung ano ang status ng isang kumpanya, ano yung health, financial health ng isang business. So, pangalawa dyan is para malaman din natin kung may sapat ba na asset tayo para i-cover yung mga babayarin sa isang business. And then yung pangatlo, para matrack natin yung growth ng isang equity o yung business interest, kumbaga. So, yun yung mga purpose natin dito sa balance sheet. Now, punta tayo dito sa mga sections niya. So, si balance sheet kasi mayroon siyang 3 sections. Itong si asset. Makikita lang, naka-bold siya. Yan yung first section. Number 2 again is etong liabilities. Ayan. Tapos, yung pangatlo naman is etong equity. Ayan, ito yung equity natin. So, yan yung 3 major na parts sa isang section, kumbaga sa isang balance sheet. So, dito tayo sa asset. So, sa asset naman, meron ditong makikita nyo, merong current asset, account receivables, cash and cash equivalents, cash on hand, Chase Bank, inventory, supplies, prepaid dues, and subscription. Basically, etong asset mga boss is pagmamay-ari ng isang business. So, kung makikita nyo, meron tayong account receivable na 11,059. So, kung i-click nyo to, halimbawa lang, para maintindihan nyo kung ano itong account receivable, yung breakdown niya, kumbaga. So, medyo mahina lang itong internet ko. So, ito yung ginawa natin na doon sa nagawa tayo ng invoice, yung nag-record tayo ng transaction. So, balikan nyo lang yon in case nalito kayo dito. Nagawa tayo ng invoice, nagawa tayo ng credit note, tsaka nag-ano tayo ng payment. So, ito yung account receivables natin. And then, yung cash on hand, ito yung ginawa natin sa journal entry. Yung Chase Bank natin, yung nag-upload tayo ng bank transactions.
So, everything talaga na pagmay-ari ng isang business is andito sa assets. So, in this case, yung asset natin, ang total current asset natin is 90,991. Meron pa pala ditong yung long-term assets. Hindi lang kumbaga eto sa current assets, meron ding long-term assets gaya ng mga property, yung mga equipments na ginamit natin. So, aside sa current asset natin, meron tayong long-term assets saka yung short-term na assets. Ito yung mga accumulated depreciations natin. Kasi sa isang business, halimbawa kung may pagmamayari ang isang business, meron yung mga equipment. Hindi pwedeng walang equipment na isang business kagaya ng computer, ayan, yung mga chairs, yung mga furnitures, yung mga sasakyan, ayan. Everything yan yung mga equipment natin. So, every time na meron tayong mga ganyan, meron talaga yung automatic meron yung ito yung accumulated depreciation, kumbaga. So, ito yung si QuickBooks automatic siya nagko-compute ng depreciations, which is etong 7,500. So, dito naman yung total accumulated depreciation natin is 8,250. So, ito yung mga equipment natin, 21,500, yung mga furniture natin 187, yung vehicle is 56,000. So, yan yung natin sa long-term assets natin. Yung total assets natin, including itong current assets, tapos itong mga property, plant, equipment natin, yung kung i-add natin yan, meron tayong 160,428.90. So, ayan. Sa pangalawang section naman tayo, ito yung liabilities. So, ito yung mga what the business owes o yung mga babayarin natin. So, dito, meron tayong current liabilities. Ano itong current liabilities? Ito yung mga utang, no? Accounts payable natin. So, dito, meron tayong accounts payable na 2,511. So, i-click ko lang kung ano itong mga accounts payable natin. Yan, ito yung meron tayong bill payment sa Nike, tsaka yung suppliers credit for All American Footwears. So, ito yung amount. Meron tayong a total of 2,789. So, balik lang tayo. Dito naman sa credit card, yung CTCC natin. So, meron tayo ditong 11,305.94. Yan, kung i-click lang natin to, itong si transactions under credit card. So, ito yung mga expenses natin under credit card, which is yung ginamit natin sa transactions natin, to put it simply. So, ayan. Ito yung mga transactions na yon. Balik tayo. So, basically talaga, si liabilities, ito yung mga transactions na babayarin natin. Obligations, kumbaga. So, yung non-current liabilities natin, meron tayong ditong isa, yung notes, 38,000. So, yung total na liabilities natin is, eto, meron tayong 38,000. So, hopefully na nasundan nyo, no, yung mga important factors dito sa liabilities. Pangatlo naman is etong equity. So, ano itong equity? Pag sinasabi kasi nating equity, ito yung owner's interest sa isang business. So, when it comes to equity, meron tayong owner's draw. Pag sinabing owner's draw, ito yung withdrawal. So, nag-withdraw si owner ng 5,000 pesos. Click lang natin yan. Yan, sa beginning balance, nag-withdraw si owner ng 5,000. So, pag sinabi kasing draw, withdrawal yan mga boss. Tapos, yung investment naman is, nag-invest si owner ng 50,000 pesos sa business. Ayan. Written earnings naman, ito yung kita. No? Meron tayong kita na 11,665. Then, yung net income natin is
51,946. Ayan. So, all in all, etong mga equities natin, kung i-total natin yan, starting from opening balance down dito sa net income, ito yung shareholders equity, 108,611.96. Now, sa balance sheet, meron tayong sinusunod na formula. When it comes to formula sa balance sheet, meron tayong asset equals to liabilities plus equity. So, pag i-plus down natin to, yung liabilities plus equity, makukuha natin itong assets. So, subukan natin, no? So, ito yung equity natin. Yung total equity, which is 108,611.96. Saka ito naman tong total liabilities natin. When it comes to current liabilities, meron tayong 13,816.94. Sa non-current liabilities naman, meron tayong 38,000. So kung i-plus nyo itong dalawa, 13,816.94 plus 38,000, the sum is 51,816.94. Ayan. Tapos, i-add natin dito sa total equity, which is 108,611.96. So, ang total niyan is, ito, 160,428.90. So, dito na section, pababa dito, ito yung 160.48. So, dapat, etong, yung sum nitong liabilities at saka sa equity, dapat mag-match ito sa assets. So, tignan natin kung nag-match ba ito. Ayan, no? So, nag-match yung total asset, 160,428.90. Ayan. So, yan yung formula na sinusunod natin. Dapat, yung assets natin is equals to liabilities plus equity. Now, ang tanong natin, bakit kailangan yung formula is balance? So, kaya sa tinawag na balance sheet, kasi dapat mag-balance itong tatlo na to, yung si asset, liabilities, at saka si equity. Kasi, yung logic kasi dyan, yung mga assets natin dito, yan, kung makikita nyo, yung 160,428.90 is na-acquire natin itong asset either by borrowing a money. So, nangungutang tayo para magkaroon tayo ng assets. Pangalawa naman is pwede tayong kumuha ng assets either by yung kita ng isang business, yung coming from investment. So, ito yung equity. So, therefore, kung ano ditong sa liabilities natin at dito sa equity, dapat nag-balance siya sa assets natin. So, that is why na-arrive yung formula na asset is equals to liabilities plus equity. That's why tinawag siya na balance sheet. Ayan. So, hopefully, meron kayong natutunan dito mga boss, no? Ang importante lang naman talaga dito sa balance sheet is dapat mag-balance talaga yung assets natin sa liabilities at saka sa equity. Okay. So, for this tutorial purposes, meron akong ipapagawa sa inyo na i-analyze nyo na another balance sheet. Okay? Which is ito. Ulap ko lang. So, ito yung balance sheet. Ang name ng company is A-Smart. Ayan. So, dito meron siyang current asset, yung liabilities, tsaka yung equity. So, for this tutorial, gusto ko i-analyze nyo to kung ano yung natingin nyo dito. Nakakita nyo ng mga ano yung mga na-observe nyo sa balance sheet na ito. So, kung makikita nyo, meron sa mga negative signs dito. Then, email nyo lang sa akin kung ano yung mga napansin nyo dito sa balance sheet na to. Yung email address nga pala natin, ilalagay ko sa screen. Ayan, so, email nyo lang kung ano yung mga napansin nyo dito. In this way, makikita ko kung nasusundan nyo ba itong mga topic natin dito, content dito. So, para malaman ko, ma-assess ko kung saan na kayo, kung gaano yung lawak ng understanding nyo dito sa QuickBooks Online. Ayan. So, isend nyo lang ha sa email ko. Tapos, mag-reply naman ako doon kung tama ang inyong napansin or kaya kulang ba yung yung observations nyo.
Anyway, for this purpose lang naman kasi natin is para matulungan ko kayo sa inyong bookkeeping journey through QuickBooks Online. So, hanggang dito na lang mga boss. See you soon sa mga susunod natin na videos. Stay safe mga boss.